Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Muli, isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules, 26 na ng buwan ng Oktubre taong 2016. Muling sumasa inyo ang Radyo Vision. Sa pangalan po ni Aljo Bendijo, ako po si Alan Alialige. Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto niyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-7593041. At syempre ho mga kaibigan, kami ay inyong mapapakinggan din sa www.pbs.gov.ph www.pbs.gov.ph. Pakiclick lang po yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan sa Metro Manila. Good morning, Sir Alan. Good morning. Actually, medyo mainit ngayon, kahit papalapit na yung Pasko. Di ba inaasahan malamig ang panahon? Akala ko nainitan ka sa loob ng bus. Malamig naman. Ay, hindi naman. Yung weather natin kahapon. Napakainit po, no? Parang nagkakabiruan nga, summer daw sa bare months. Oo. Di ba? Pero yun po ay dahil sa easterlies. Yes. Ridge of high pressure area na kasi po itong bagyo, hinila nila yung ulap. So, nangyari, talaga namumukadkad itong araw natin. Yan. And at the same time, nasa transition period tayo mula sa easterlies, papunta na tayo sa northeast monsoon o hanging abagat, kung saan doon na tayo makakaranas ng paglamig. At palagay ko sa mga susunod na araw, mapapanood nyo na rin si Sarina sa pag-uulat ng mga panahon. Hindi naman concern lang ako kasi nakakapanibago kahapon. Oo, Sobrang mainit, init malinsangan talaga. ng panahon. Yes. Oo, at kasing ayaw po sa init ng mga pag-asa. balita na ihahatid ng mga katropa natin maya-maya. Correct. Hindi, hanggang weekend daw to. Oo. So, kailangan natin magdala ng mga protection sa Ayan. araw. Sobrang init. Para naman doon sa mga magkakaroon ng long weekend, hindi tayo kasama ron. Hindi tayo kasama. Hindi tayo kasama ron, ha? Nagpaplano yan ng mga out of town, syempre, dadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa darating na weekend. Kasama na ron yung banding-banding ng pamilya at yung Opo. iba, dahil nga sa sinabi mong magiging mainit ang panahon, kasama na malamang ang swimming ng marami nating mga kababayan. Correct. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, kumustahin natin kung anong mga mainit na balitang ihatid ng ating mga katropa sa labas ng himpilan. Jojo Ismael sa Senado. Jojo. Yes, Alan, isinusulong ng isang senador ang pagreforma sa umiiral na tax policy ng bansa upang maging magaan para sa mga taxpayer ang pagbabayad ng buwis. Alamin ang detalye sa aking pagbabalik. Quezon City naman, si Michael Rogas. Michael, go! Kasamang Alan, magandang umaga sa iyo. Ang bansang United Kingdom ay nagkaloob sa Ombudsman ng 6.7 million pesos. Kung ano yan, alamin sa aking pagbabalik. Thank you, Michael. At ngayon ang update naman sa Kamara, hatid ni Rene Tichanco. Rene, good morning. Yes, good morning. Isusunod ng Department of Agriculture ang tatlong akbaring sa Kongreso kabilang sa kanilang priority legislative agenda. Ang detalye sa aking pagbabalik. Thank you, Rene Tichanco. Yan po ang mga ulo ng ilang mga pangunahing balitang ihatid namin sa inyo. Ang detalye ng mga yan, maya-maya. Of wisdom ngayong Tuesday o Wednesday morning. Strive not to be a success, but rather to be a value. Sa Tagalog po, magsikap hindi upang mag-isang tagumpay, ngunit sa halip maging taong may halaga. Mula kay Albert Einstein. Mula kay Lolo Albert Einstein. Oh, game. Game. Explain. Yung tagumpay andyan na yan. Oo. Papunta tayo dyan. Yun yung hinahangad natin sa lahat talaga. Pero pagkadating ng panahon na titignan ka, tapos wala ka namang value, Yun. parang wala na rin. Walang Or parang, value talaga eh, no? Oo, Kaawa, kawawa naman. Walang value, oh. May ganun bang tao? Feeling ko naman wala. Wala naman. Lalo Oo. na lahat tayo may pamilya and they value us Pero naman talaga. ang pinupuntusan dito ni Albert Einstein, kumbaga, hindi yung tagumpay mo lang. No? Of course, sino bang ayaw magtagumpay? Pero maliban doon sa pagiging matagumpay ka,
ano yung halagang iiwan mo sa mundong ito o kaya doon sa mga taong nakasalamuha mo. Di ba? Halimbawa, si ganyan, ganito kasi ganitong naitulong niya sa amin. Ganyan ang inspiration na binigay niya sa amin. Yun, yung halaga. No? Kasi yung tagumpay, iba yun. But of course, yung aspeto ng tagumpay mo dapat mayroong value. Oo. Hindi lang basta nakapunta ka na sa rurok ng tagumpay, Oo. kundi Lalim meron ng ka talagang... Tagalog, no? Sa rurok ng tagumpay. Oo. Malalim ba yun? Rurok? Medyo nalalaliman ako. Unusual kasi. Pero alam mo kanina, sir, nabanggit nyo kayo na yung swimming outing this coming long weekend na wala tayo. Hindi tayo kasama ron. Oo nga eh, Baka si nakakalungkot. German kasama ron. November Makakatikim 1. ng long weekend. Yes, Oo. wala siya. Pero as early as yesterday po, nagpaalala ng Philippine National Police Yan. na naka-full alert status na po sila para sa paparating na Undas 2016. Ayan. At pag sinabing kinakailangan ang pakikiisa ng lahat para sa matahimik at makabuluhang observance ng All Saints Day at All Souls Day. No? Kinakailangan makiisa tayo. Pag sinabing bawal magkantahan ng malakas sa mga sementeryo, Yes. bawal. Hindi yung katwiran na naglilibang lang ho kami. Kayo naglilibang, yung iba gusto nila moment of silence. Magnilay. Oo, Yun talaga yun. magnilay-nilay. Pag sinabing bawal ang inuming nakalalasing sa mga sementeryo, wag na kayong magpalusot. Ilalagay nyo pa sa termos, ilalagay pa sa bote ng mineral water, ha? Kung saan-saan itatago, naaamoy din naman yan. Huwag nang magpalusot. Huwag magdala ng kutsilyo. Correct. At iba Yung pang mga nakakasakit na bagay. O yan, pakikiisa ng bawat isa. Kinakailangan yan. At sa pag-alis nyo naman po sa inyong bahay, siguraduhin na nakalak. Oo. May maiiwan as Oo. much as possible na May iwan. magbabantay sa inyong bahay. May taong bahay. Oo. And syempre, wag na yung masyado mag-update sa social networking site. Kasi Ayan, marami oo. nagmamatsyag doon eh. Off to Palawan, yung mga ganon, with the entire family. Uy, Walang walang may tao sa iwan. bahay. Andyan na po yung mananamantala Mm. na magnakaw doon po sa inyong bahay. Ayan. Okay. At saka yung mga, siyempre, kung talagang pinagkakatiwalaan nyo naman yung kapitbahay nyo, di ba? It pays na, uy, padre, bro, pakisilip-silip naman yung bahay. Anbalik namin sa ganitong araw pa. So pag may kumakalansing dyan, kumakalampag, hindi kami yon. Oo, correct. I-alerto nyo na yung mga Ibibili autoridad. na. Oo. At kung saan naman po kayo magpupunta, syempre, may kaakibat na pag-iingat naman Of po course. sana. Okay. Syempre, ayun. 11 minutes na makalipas sa alas 6 ng umaga. Kumustahin natin ang mga mainit na balita mula sa ating mga katropa sa labas ng studio. Radyo ng Bayan. Report. Ang latest sa Senado, iatid po ng ating kasamang Jojo Ismael. Jojo, good morning. Yes, good morning ulit, Alan. Ipinanukala ni Senator Joel Villanueva ang pagreforma sa umiiral na tax policy ng bansa upang maging magaan para sa mga taxpayer ang pagbabayad ng buwis. Ayon sa Senador na Vice Chairman ng Senate Committee on Ways and Means, nitong nakaraang mga dekada, ang buwis na binabayaran ng mga manggagawa ay patuloy na lumalaki. Ito'y dahil sa manoy di nagbabagong tax policy simula pa noong 1997. Anya sa loob ng matagal na panahon, hinaing na ng ating mga kababayan ang malaking kaltas sa kanilang sweldo dahil sa mataas na buwis. Isa umano ito sa mga dahilan kung bakit marami sa ating kababayan ang mas pinipiling mahiwalay sa kanilang pamilya para lang kumita ng mas malaki sa ibang bansa. Para matugunan ang kapakanan ng mga taxpayer, inihain ni Senator Villanueva ang Senate Bill No. 1062 kung saan ang mga Pilipinong kumikita ng 21,000 pesos at pababa bawat buwan ay di na pagbabayarin para sa kanilang income tax. Itinatadhana rin sa panukalang hakbangin na ipapataw ang tax sa marginal tax rate ng 30% na mas mababa sa kasalukuyang single na 32%. Ito'y nasa antas ng tax policy na ipinatutupad sa ibang bansa, partikular sa rehiyong Asya. Samantala, para hindi naman mabibigla ang pagbaba ng tax collection ng pamahalaan, iminungkahi naman babatas ang gradual na pagpapatupad ng panukala sa loob ng 3 taon. Sa unang taon ng implementasyon, i-index ang tax schedule sa inflation upang ito'y maihanay sa halaga noong 1997. Sa ikalawang taon ng implementasyon, ibababa ang halaga ng buwis at itataas ang exemption ng hanggang 100,000 pesos ng taon ng taxable income.
ito'y magsisilbing transition period bago ipatupad ng lubulusan sa ikatlong taon ng implementasyon ng bagong tax policy. Inamin ni Villanueva na ang kanyang isinusulong na tax reform measure ay maaaring magpapababa sa koleksyon ng pamahalaan, kung kaya't kanya na rin hiniling sa Department of Finance at sa partners nito sa pribadong sektor na magsumite ng kanilang panukala kung paano mababawi ng gobyerno ang inaasahang revenue losses. Para sa Radyo Vision, George Ismael nag-uulat para sa Media ng Bayan. Thank you, si Jojo Ismael, mga kaibigan, mula sa Senado. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman po si Michael Rogas mula sa lungsod ng Quezon. Magandang umaga, Michael. Magandang umaga, nagkaloob ang pamahalaan ng United Kingdom ng pondo para lalong mapalakas ang laban ng gobyernong Pilipinas sa korupsyon. Tinanggap ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang 6.7 million pesos na donasyon mula kay UK Ambassador to the Philippines Asif Ahmad na sa isang seremonya dito naman sa Quezon City. Ang naturang halaga ay gagamitin ng Ombudsman para sa training and seminars ng mga public state prosecutors. Kasama sa training ang pagpapalakas sa kaalaman ng mga prosecutors, ang preliminary investigation, monitoring, research at maraming iba pa. Bukod dito, pumirma din ang Ombudsman sa isang commitment sa United Kingdom upang ipagpatuloy ang programa kontra katiwalian. Ito na ang pang-anim na taon na nagkakaloob ang United Kingdom ng pondo para sa mabigyan ng training ang ating mga public state prosecutor. Mula sa lungsod Quezon, ito si Michael Rogas para sa PBS News, Radyo ng Bayan, Radyo Vision. Maraming salamat, Michael Rogas. At ngayon, mga kaibigan, ang update naman sa kamera ay hatid ni Rene Tichanco. Radyo ng Bayan. Report. Rene, anong latest sa kamera? Isusulong ng Department of Agriculture ang tatlong hakbangin sa Kongreso kabilang sa kanilang priority legislative agenda. Hindi lahat ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ang mga programa ng kagawaran kabilang ang mga estrategiya nito sa House Committee on Agriculture and Food ng Filipino IC Party List Congressman Jose Pangaliban. Ang perdag na legislative agenda na kinabilangan ng pagbuwag sa irrigation service fees, ang pagtatag ng coconut farmers at Industry Development Act at ang promosyon ng corporate farming. Sa Kamara pa rin inilahatin ng naturang kalihim ang mga linang kagawaran kabilang itong available at affordable food sa lahat ng Pilipino, taasan ang kita ng mga magsaka at mangisda at pagdagdag ng resiliency ng sektor ng pamahalaan o pansakahan sa climate change. Balita mula sa Kamara para sa Radyo Vision, Rene Tichanco, Media ng Bayan. Thank you so much, Rene Tichanco, mula sa kamera. Yan po ang unang sigwada ng ating mga national reports. Radyo ng Bayan. Report. Meron po tayong 16 minutes na makalipas sa alas 6 ng umaga. Sir Alan, kahapon opisyal nang dumating ang ating Pangulo sa bansang Japan para sa kanyang 3 araw na official visit. Yes. At ang unang-una niya pong binisita ay ang ating mga Filipino community doon. 1,200 Filipino po ang naghintay sa ating Pangulo. Actually sa Japan, meron 200,000 na Pilipino nagtatrabaho. Oo. Yun ang latest na bilang, di ba? Oo. So, ganun karami. So, itong binabanggit mo na 1,200 mga kababayan natin na talagang nag-antay Yes. sa Pangulo. Nakikita natin talaga yung pagkasabik ng ating mga kababayan na makita uli ng personal, makasalamuha, makaselfie kung po pwede ang Pangulong Rody Duterte. Kaya po naging mainit yung kanilang pagsalubong sa ating Pangulo. At doon, syempre, binida ng ating Pangulo ang kanyang nasimulan sa loob ng mahigit 100 araw na bilang ang ating Pangulo. At syempre, doon din niya talagang binigyan ng diin yung kanyang laban sa illegal na droga. Na ito talaga yung magiging susi para, syempre, mapangalagaan niya nga naman ang ating mga kababayan Pilipino bilang ama po ng bayan. At consistent yung kanyang mga pahayag pagdating sa illegal na droga. Binabanggit niya na talagang itong laban na ito ay tuloy-tuloy. Yes. Hindi ito lulubayan, ito ay magiging walang humpay. Yan. At this shows kung gaano kaseryoso ang ating Pangulo para labanan itong salot na ito na illegal na
droga. At ngayon ang schedule ng Pangulo ay magkakaroon sila ng expanded bilateral meeting with Prime Minister Shinzo Abe at syempre inaasahan din ang kanyang pagbisita kay Emperor Akihito. Syempre yun naman ay maasa ang ating Pangulo na magbubunga ng investment at mga infrastructure projects na talaga para sa susuporta. Pilipinas. And of course, itong mga kasunduan na ito naman, mga ay magbebenepisyo kapwa ang Pilipinas at ang Japan. Ayan. In the long run talaga. Doon na magsisimula lahat. Basta affirmation po ito ng relasyon ng dalawang bansa, Japan at saka ng Pilipinas. Sa ngayon po, top trader ng Pilipinas ang Japan. Yan. At ang oras natin, 19 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Punta na po natin live sa PTV4 Studio si Audrey Goriseta para sa kanya mga balita ngayong umaga. Magandang umaga, Audrey. Narito na may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa Filipino community sa Japan. Ninoy Aquino International Airport o NAIA, tiniyak na handa ito para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong undas. At Department of Trade and Industry o DTI, muling pinaalalahanan ng publiko na huwag tangkilikin ang mga substandard na Christmas lights. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa mga Filipino community sa Japan. Mainit ang naging pagtanggap ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte. Sa kanyang talumpati, ginit niya na bilang presidente, lalabanan niya ang korupsyon at katiwalian sa bansa. Inihayag din niya na gusto niyang magkaroon ng madaling pagproseso ng mga papeles. Sinabi niya na kailangan maging assertive ang mga Pilipino para masugpo ang korupsyon at magkakaroon siya ng programa sa PTV upang magkaroon ng sumbungan ang taong bayan. Sinabi rin niya na tuloy-tuloy ang paglaban niya sa legal na droga at ginagawa niya ito para mailigtas ang susunod na henerasyon. Hangad din ng Pangulo ang tunay na kapayapaan at ayaw niya ng digmaan. Patunay dito anya ang pakikipag-usap niya sa iba't ibang grupo kabilang na ang Communist Party of the Philippines. Kinilala rin ng Pangulo ang malaking tulong ng bansang Hapon sa ating bansa. Samantala, iginiit ni Pangulong Duterte na nakasaad sa konstitusyon ang pagkakaroon at pagpapanatili ng independent foreign policy ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, pangarap niya na balang araw ay wala ng presensya ng dayuhang militar sa anumang panig ng bansa. May report si Sweden Venato. Minsan pa'y iginiit ni Pangulong Duterte na paiirali nito ang independent foreign policy sa bansa. Kamakailan inanunsyo ng Pangulo na nais na niyang putulin ang alyansa sa militar ng Pilipinas at Amerika. Kaya sabi na, separate. Well, separate, yes. You have the EDCA. Well, forget it. If I stay here long enough, one day that EDCA will, if it's an executive agreement, then I will just... Dagdag ng Pangulo nakasaad sa ating konstitusyon ang pagkakaroon at pagpapanatili ng independent foreign policy ng bansa at sinunod lamang anya ito ni Pangulong Duterte. Pangarap ng Pangulo na balang araw ay wala ng presensya ng dayuhang militar sa anumang panig ng bansa. Extent, I would like to say this with all candor. I look forward to the time when I no longer see any military troops or soldier in my country except the Filipino soldier. Hangarin ko po yan na wala na akong makitang sundalo sa ibang bayan, kundi yung sundalo ng Pilipinas. Samantala, nang tanungin ng isang Japanese correspondent kung mas panig ba ito sa China o Japan, ito naman ang nakakatuwang sagot ng Pangulo. In Japan, the many media talking about your diplomacy, attitude of diplomacy, if you are more for China or for Japan, and can you tell me the truth? Like if you like more Japan or you like more China? Okay, you understand? Can you translate? Mr. President, she is asking if you love Japan more or you love China.
between China and Japan, I think I love the Philippines more. Para sa PTV News, Sweden Velado. Sa iba pang balita, tiniyak ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport na handa ito para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong undas. Inaasahang mahigpit na seguridad ang kanilang ipatutupad at magtatalaga rin sila ng medical boots sa loob ng paliparan. Samantala, muli na rin nitong siniguro na wala ng tanimbala sa NAIA. May report si Eunice Monte. Base sa passenger statistics ng Ninoy Aquino International Airport, taong 2015, umabot na sa 2,849,679 ang pasahero mula domestic at international flights ang dumadating at umaalis ng bansa pagsapit ng buwan ng Nobyembre. Ito ay dahil sa mga kababayan nating nagbabakasyon at umuwi ng probinsya tuwing panahon ng undas. At ngayong taon, inaasahan rin ng NAIA ang dagsa ng tao lalo na pagsapit ng October 31. At meron pa ho kaming ginagawang pagpo-purchase ngayon ng mga additional chairs para just in case may additional pa, pwede ho namin mapunuan. Kasi seasonality lang po yan eh. Wala naman umanong dapat ipag-alala ang mga pasahero dahil suportado ng NAIA ang laban ni Pangulo sa korupsyon. Sa katunayan, wala ng insidente ng tanimbala sa NAIA. I'd like to assure the public na wala na hong ganon nangyayari. Although I am not saying that walang nagdadala ng bala. Nakatakda ring magkaroon ng medical boots sa undas para sa mga pasaherong nahihilo at may hindi magandang nararamdaman. Tiniyak ng NAIA na ginagawa nila ang lahat upang isaalang-alang ang kapakanan ng mga pasahero, lalo pat tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng ating mga paliparan. Tungkol naman sa mga kumakalat sa social media na pagpapalit ng pangalan ng NAIA, yun ay kung ano man po ang sabihin sa amin, susundin po namin yan. Para sa PTV News, Eunice Monte. National Police o PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang lahat ng police units at mga tauhan nito sa kanilang tungkulin na tiyakin ang seguridad ng publiko para sa darating na long Halloween holiday weekend. Dagdag pa ni PNP Chief de la Rosa, asahan ng walang break o leave ang mga pulis dahil kakailanganing mag-duty ang mga ito sa lahat ng sementeryo at sa mga subdivision na iiwan ng mga taong magtutungo sa mga libingan. Paalala naman ni De La Rosa sa publiko na siguraduhing secured ang mga bahay bago umalis patungo sa mga sementeryo dahil tanamak naman umano ang mga akyat bahay sa ganitong kapanahunan. Pinaalalahanan naman din ni PNP Chief of Public Information Office Acting Chief Colonel Superintendent Leonardo Carlos ang mga babiyahe via air at sea na dumating ng mas maaga sa schedule upang maiwasan ang mga kanselasyon o iba pang aberya. Nanawagan naman ang ahensya sa publiko na i-report agad ang kahit anong insidente sa National Emergency Hotline na 911 o kaya naman sa National Citizens Complaint Hotline na 8888. Pwede ring i-report ang mga insidente gamit ang PNP reporting application na itaga mo sa bato. Isa ang Manila North Cemetery sa pinakadinaragsang sementeryo ng ating mga kababayan tuwing undas upang bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Subalit, alam nyo bang dito rin nakahimlay ang ilan sa mga malalaking personalidad na nakagawa ng kasaysayan sa ating bansa? Alamin kung sino-sino mga ito mula sa ulat ni Dayan Guerrero. Ang Manila North Cemetery o dating kilala sa tawag na Cementerio del Norte ay isa sa mga pinakamatandang sementeryo sa Metro Manila. Ito rin ang pinakamalaking himlayan sa Kamaynilaan sa sukat nitong 54 na ektarya. Subalit lingid sa kalaman ng marami, dito sa Manila North Cemetery ay nakahimlay ang ilan sa mga natatanging personalidad na naging malaking bahagi ng kasaysayan ng bansa. Kabilang na dito ang dating Pangulong Ramon Magsaysay na itinuring na kampiyon ng mga masa, ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas na si dating Pangulong Sergio Osmeña. Gayon din ang naging ika-5 Pangulo ng bansa na si dating Pangulong Manuel Rojas.
Dito rin nakahimlay ang mga labi ng mga dating senador na si Claro M. Recto at Quintin Paredes. Ang dating punong lungsod ng Maynila na si Arsenio Lacson at si Tomas Morato ng Quezon City. May kakaiba namang musileo rito ang pamilya Tuazon Legarda, kung saan naroroon ang labi ni dating Congressman Ignacio Iggy Arroyo. Bukod sa mga makakapangyarihang personalidad na naglingkod sa bayan, dito rin ay nakahimlay ang ilan sa mga Pilipino na malaki ang naiambag sa larangan ng sining at pampalakasan. Narito ang labi ng dating World Boxing Champion na si Francisco Gilledo o mas kilala bilang Pancho Villa. Ang mga national artist, kabilang na ang makata at manunulat na si Amado V. Hernandez at ang Queen of Kundiman na si Atang de la Rama. At sino nga ba ang hindi makakakilala sa hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr., na minsan ring tumakbo sa pagkapangulo taong 2004. Sa padating na undas, bukod sa pagdalaw sa mga pumanaw na mahal sa buhay, tila magiging isang pagbabalik tanaw na rin sa kasaysayan ng bayan ang pagbisita sa Manila North Cemetery. Ito ay dahil sa mga natatanging personalidad sa bansa na dito ay nakahimlay. Para sa PTV News, Diane Querer. Sa iba pang balita, nakapag-uwi si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ng Anti-Illegal Drugs Equipment mula sa kanyang pagbisita sa China kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay de la Rosa, pinigtingding ng Pilipinas sa China ang pakikipagtulungan para mahuli ang mga Chinese drug syndicate sa bansa. May report si Lala Babilonia. Produktibo umano ang naging biyahe ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa patungong China kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nakapag-uwi si de la Rosa ng mahigit 100 kahon ng anti-illegal drugs equipment mula sa China. Ani de la Rosa, mas lalo pang tumibay ang pagtutulungan ng dalawang bansa pagdating sa paglaban sa illegal na droga. Natalakay din ni De la Rosa at ng counterpart ng PNP sa China ang paglaganap ng Chinese drug manufacturers sa bansa. In fact, alam rin nila na yung nagme-maintain dito ng mga Shabu Laboratory are mostly Fujian boys coming from Fujian province. Sa isinagawang drug raid ng PNP sa isang Shabu Laboratory sa Isabela, napag-alamang nagmulang Fujian province ang dalawang napaslang na Chinese drug lords. Nakilala ang mga itong sina Xijin Li Huang alias Kim Punzalan Uy at Kang Bo Sheng-in. Isa sa mga target ng pag-alyansa ng Pinas at ng China ay ang pagkakaroon ng intelligence exchange upang mas lalong mapadali ang operasyon ng parehong bansa kontra illegal na droga. Pero ang cooperation na sabi nila is, number one na request natin, exchange of intelligence exchange para mabawasan yung supply ng mga CPEX. Ang CPEX o Controlled Precursors and Essential Chemicals ay ang ginagamit sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Ayong papalapit na ang Kapaskuhan, muling pinaalalahanan ng Department of Trade and Industry ang publiko na huwag tangkilikin ang mga substandard na Christmas lights. Ayon sa DTI, huwag isaalang-alang ang kaligtasan para lamang makabili ng mura, ngunit hindi naman lehitimong Christmas lights na maaaring magdulot ng aksidente. May report si Eunice Monte. Kailangan walang pumasok ng mga substandard. Ito ang naging matapang na pahayag ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez tungkol sa mga nagbebenta at nagbabalak magbenta ng mga substandards na Christmas lights. Aniya, hindi papayagan ng DTI na mapahamak ang mga consumers, lalo pat kanilang minomonitor ang mga tindahan lalo na sa bangketa kung saan talamak ang pagbebenta ng mga murang Christmas lights. Sa katunayan, matapos ang flag ceremony ay sabay-sabay na sinira ng mga kawani ng DTI ang mga nakalap na helmet at Christmas lights na hindi pumasa sa standards. Dagdag pa ni DTI Secretary Lopez, nakikipagtulungan na rin sila sa NBI Intelligence Unit upang agad na mai-report ang mga pasaway na nagbebenta. Dapat talaga yung mga yung standards will be assure natin na compliant sila mga paninda sa standard. So there'll be more monitoring lalo na sa bangketa
yung mga substandard. Payo niya sa publiko, huwag piliin na makamura lalo na kung di naman sigurado sa kalidad. Sa katunayan, maaari na rin mag-monitor online sa pamamagitan ng DTI ePresyo app na libreng madadownload sa Play Store. Dito makikita ang presyo ng mga Christmas lights at mga basic necessities. Maaari namang isumbong sa DTI ang mga nagbebenta pa rin ng substandard goods. I-text lamang ang DTI sa number na nakikita nyo sa inyong screen. Para sa PTV News, Eunice Monte. Samantala, para naman sa ating good news, isang drug rehabilitation center ang binuksan sa Las Piñas sa pamumuno ni Senador Cynthia Villar at ng Department of Health, Philippine National Police, DILG, Department of Agriculture, Office of the President. Mabibigyan na ng bagong programa ang mga nalulon sa illegal na droga at sumuko para magbagong buhay. Makatutulong ang rehabilitation center para magkaroon sila ng pagkakakitaan. Karamihan sa mga makakagamit ng pasilidad na ito ay ang mga sumuko sa ilalim ng Oplan Tukhang. Ang mga aktibidad na gagawin dito ay tututukan din ng Philippine National Police. This is a pilot project. Makikita natin what is good in yung module natin, what is not good in the module. Kaya medyo excited kami and sana maging successful kami. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga kaibigan, ang oras po natin, 6:34 na ng umaga. Gusto nating bigyan muna ang mga pagbati. Happy viewing, masayang panonood kay Mrs. Estrella Atendido ng San Mateo Rizal. Mula po ito kay Ranji. Bahagi po si Ranji ng ating security force dito sa gusali ng Media Center. Media Center Building. Si Ranji ay tiga 168 din. Okay, good morning kay Mrs. Estrella Atendido, San Mateo Rizal. Ito naman po, happy birthday kay Mr. Bonifacio De Leon Jr. ng Malolos, Bulacan. From Lloyd De Leon ng PTV4. Happy birthday po. Happy birthday. May you have many, many more birthdays and of course, blessings to come. Pero ito naman po ay nakikiramay ang ating istasyon kay Sir Lyndon Valderrama, crew chief ng Unit 4 ng PTV, dahil namaya pa po ang kanyang ama na si Alfredo Alcantara Valderrama na pinanganak noong May 11, 1930 at namatay nito nga nakaraang October 22, 2016 sa edad po na 86. Ang interment po will be on October 26, 2016, 7:30 a.m. at Eternal Garden sa Caloocan City. Nakikiramay po kami. Yan. Our condolences po. Okay. Alright. Sa punto naman po ito, Sir Alan. Nasa studio na po natin ang ating guest ngayong umaga, si Attorney Dan Rex Tapdasan, the sports analyst, at pag-uusapan natin ang laban ni Donaire at Pacquiao sa November 5. Araw ng linggo dito sa atin sa Pilipinas. Attorney, sir, magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga at welcome po sa Radyo Vision. Salamat, sir, at kayo'y nakarating ng personal. Ayan, para pag-usapan natin ito hong matindi at kakaibang pangyayari sa 5 ng Nobyembre dahil ito'y isa sa mga many firsts, I understand, sa international boxing, sa world boxing history. Of course, ang mga main nasusubaybayan natin dyan, our very own Manny Pacquiao at isa pa, our very own Nonito Donaire. Sir, bakit nga po ito tinuturing na isa sa mga firsts sa boxing history, sir? Attorney. Matagal na kasing inaabangan itong double main event ng Manny Pacquiao at Nonito Donaire Jr. Opo. In fact, matagal na silang parehong nasa promotional company na Top Rank under Bob Arum. Pero for some reason or another, hindi sila nagkakasama sa isang boxing event. Yun. At ito malaking para sa akin malaking karangalan ng mga Pilipino na two Filipino boxing legends will go to Las Vegas. They will headline the show in Las Vegas. Tapos to top it all, pareho yung kanilang kalaban, parehong taga Las Vegas. Ayun. At saka yung pareho nilang kalaban, puro mga bata na mga up-and-coming fighters. Mas bata sa kanila. Mas bata sa kanila. So, ano ito,
history in the making. Oo. Kanina off the air pinag-uusapan nga natin na of course si Pacquiao talagang Matagal matinding na. crowd drawer yan. Ganon din naman si Nonito Donaire. At binabanggit nyo, siyempre hindi pa sila nagkakasama sa iisang venue, sa iisang gabi na sila'y dun sa hilera ng mga laban. This is the first time kung sakasakali. So, maraming mga kababayan tayo, hindi lang mga kababayan tayo. Siyempre, boxing fans sa buong mundo, ang ina-anticipate na itong matinding pangyayaring ito sa boxing history, Attorney Sir. Yes, ina-anticipate na to ng buong mundo at hindi lang actually mga Pinoy ang nag-aabang nito. Yes. Lahat ng mga fans ng boxing sa buong mundo dahil Pacquiao and Donaire are one of the top 5 or 10 best pound for pound Yun. sa buong mundo. Mga Pinoy yan. At parehong Pinoy. Ayun. So yung laban is November 5 sa Las Vegas, pero ilalabas dito sa Pilipinas November 6 na. Oo, sa ano kasi tayo? Una tayo ng kaunti sa Las Vegas. We are ahead by 15 hours sa West Coast sa US. So lalaban yan sila ng gabi ng November 5. Yung live dito, mapapanood natin tanghali na yan ng November 6, na araw Sunday. naman ng linggo. Yes. Ayun. So habang gabi doon, ng Sabado, dito naman linggo na ng umaga. Umaga. Ako, palagay ko, marami na namang mga mall, mga restaurant ang kukuha ng live feed at mag-o-offer ng pagpapalabas, of course, yan. At saka zero crime rate. Ha? Zero crime rate, sigurado yan. On November Yes, 6. Lahat ng mga kriminal manonood din. Ano muna, day off muna nila. Day off ng mga kriminal yan. At saka kalsada, walang sasakyan. Luluwag ang mga kalye. Ayan. Oo. Lahat mamaya na tayo pumasyal, mamaya na tayo mag-malling. Manood muna tayong boxing. Yung iba niyan, yung mga pumapasada, half day na lang ako sa pasada, sasabihin, di ba? Nanonood muna akong Monday boxing. na. Yung mga ganon. Attorney, sa ngayon po ba, ano na po ba yung mga titulong hawak nitong ating dalawang Pinoy boxer? Actually, maganda itong main event dahil si Pacquiao ang challenger dito. Yes. Oo, hindi world champion si Pacquiao ngayon. Ang world champion yung kalaban niya. Si Jesse Vargas. Si Jesse Vargas, no? WBO welterweight world champion si Jesse Vargas. Icha-challenge siya ni Manny Pacquiao. So this is a very intriguing fight dahil isang bata na isang up-and-coming fighter, home fighter from Las Vegas. Dadayuhin ngayon ni Manny Pacquiao na isang Pinoy, na isang 8th division world champion. Oo, tapos lalabanan niya itong world champion, current world champion na si Jesse Vargas. On the undercard naman, si Nonito Donaire, siya naman yung reigning WBO world champion in the junior featherweight or the super bantamweight division. Icha-challenge siya nitong undefeated na taga Las Vegas. Jesse rin ang pangalan. Jesse rin ang pangalan. Jesse Magdaleno. So this will be 2 Jessies from Las Vegas. Against 2 Pinoys. Against 2 Pinoys. Aha. So, magandang laban ito. Ang at stake dito sa laban ni Manny ay ang welterweight title ng WBO. Yes. Na hawak nitong si Jesse Vargas. Yes. Nakakakaba. Ha? Nakakaba. Ngayon pa lang kinakabahan ka na, ramdam mo na excitement ngayon pa lang. Buti na tinapos muna nila araw ng patay bago maglaban. Baka mabuhay yung mga yun. Actually, kasi ano yan? history in the making. Yung date na yan, sinadya yan ni Manny Pacquiao. After talaga ng All Saints Day at All Souls Day. Oo, hindi lang yan. Kailangan mag-recess muna ang session ng Senado. Pag-recess ng session ng Senado, kasi sabi niya hindi siya mag-a-absent sa Senado, di ba? So, kailangan niyang magtrabaho sa Senado habang nag-e-ensayo dito sa Pilipinas. Tapos hiniling niya na dapat November 5 kasi magre-recess ang Senado nag-recess nung 19. October 19, yun ang recess ng Senado. Pagdating ng 21, lumipad na siya ng US. Para meron siyang makaka-acclimatize siya ng mga 2 weeks before ng laban ng November 5. So, itong date na ito, hiningi talaga niya to. Actually, ang original date nito was supposed to be October 15. Hiningi ni Manny Pacquiao. Sabi niya, gawin nating November 5 kasi hintayin muna natin yung recess ng session ng Senado bago ako makaalis ng Amerika.
Tapos meron pa akong lead time to acclimatize bago yung laban. Okay. Pag-usapan natin halimbawa itong ilang mga detalye tungkol dito sa mga fighters. Doon muna tayo sa undercard. Nonito Donaire against Jesse Magdaleno. Okay, si Nonito Donaire, 4 na dibisyon ang hawak niya. Kasalukuyan, kasama yung WBO Super Bantamweight. Yun yung kanilang paglalabanan ni Jesse Magdaleno. Yes. Actually, si Nonito Donaire, nakahawak na siya before ng 4 na regular world championship. Tapos meron siyang isang interim world championship. Yes. So, if you count the interim world championship, he will have a total of 5 already. So, medyo konti lang ho ang nakakakuha ng kahit 4, kahit nga 3. Kahit nga 2, napakahirap na hong humawak ng World Championship. Si Donaire ho, 4, arguably 5 na ang Division World Championship na nahawakan niya. Itong kalaban niya is Jesse Magdaleno. Undefeated ho ito. Yun ang matindi. Tapos, mas mataas ho ang knockout percentage nung Jesse Magdaleno. Kung ikukumpara kay Donaire. So, delikado rin ho ito. Kung medyo kampante at kumpiyansa si Donaire, hindi ho niya pwedeng maliitin itong kalaban niya dahil 24 years old lang ho ito. Pagka sa boxing ho, pag ikaw 24 years old, yan ho ang peak. Kasagsagan ng lakas, bilis, tapos yung maturity, tapos prospect ho ito ng Las Vegas, ng top rank, home fighter. So, ano ho ito, talagang hindi ho ito papayag na matalo siya. So, napakaganda ho ng laban na ito. Pagka abangan nyo ito, si Donaire ho dito talagang testing kung is he still the same Donaire of before. Ayan. At syempre, pangangalagaan naman niya yung walang dungis na kanyang record, di ba? 0 loss itong si Jesse Magdaleno. Aba, paano kung halimbawang maupakan siya ng gusto ni Donaire, di makakatikim siya ng kanyang first loss sa ating kababayan. Kung sakali, di ba? Yes, napaka-intriguing na fight kasi hindi lang undefeated, hindi lang home fighter si Jesse Magdaleno. He is the mandatory challenger, number 1 ranked challenger ni Nonito Donaire. So hindi ho ito choice na pinili ng kampo ni Donaire ang kalaban. Ito ho ay mandated na siya ho ang mandatory challenger. So ano ho ito? Talaga hong magaling, talaga hong malakas. Kaya ho ito ang nakalaban ni Nonito Donaire. Attorney, kay Manny Pacquiao naman tayo. Akala natin lahat, yung huling laban na niya, yung nakaraang laban niya. Pero ito, meron na naman siyang laban. Ngayon po ba ito na ba ang huli or mukhang magtutuloy-tuloy pa? Yun ho ang huling laban niya bilang hindi pa siya senador. So, ngayon... Yun ang ibig niya sabihin. Yun na ho. Yun ang huling laban bago siya manalong senador. So, this is her first fight after na maging senador siya. So, ngayon, itong laban na ito, I think, hindi pa rin ito huli na laban. So, win or lose, this will not be the last fight of Manny Pacquiao. Okay. This will not be the last. Tandaan natin yun. Ayun, yun ang basa ni Attorney. Nako, okay. Isang tanong na lang, pahabol. Okay, si Pacquiao 37 ngayon, ilang taon itong makakalaban niya si Jesse Vargas? 27. 27 against 37. Oo, so ibig sabihin, grade 4 na ho si Manny Pacquiao, kapapanganak lang nitong si Jesse Vargas. So may imagine nyo ho yung difference, yung disparity. Grade 4, medyo marami na siyang nasuntok nung time na yun sa elementary school. Samantalang yung kalaban niya, wala pa. Umiiyak pa sa delivery room. So this is a very young fighter, hungry fighter. He's the defending world champion at delikado ho ito na laban kay Manny Pacquiao. Yan. Ako, magre-request tayo ng round 2 with Attorney Dan Rex. Nako sir, salamat po sa mga analysis at mga updates na binigay niyo sa amin dito sa Radyo Vision, Attorney sir. Maraming salamat po. Thank you po, Attorney. Thank you, mga kaibigan. Susunod natin ay ang mga reports naman mula sa mga lalawigan.
Narito. Unahin natin ang Iloilo Radyo ng Bayan kasama si JP Hervas. Magandang umaga, JP. Magandang umaga, Sarina. Tatanggap ng Seal of Good Local Governance mula sa Department of Interior Local Government o DILG ang 3 probinsya, 2 lungsod at 19 na bayan sa Kanlurang Kabisayaan. Ang Seal of Good Local Governance ang binibigay ng DILG sa mga lokal na pamunuan na nakabot ng iba't ibang 4 areas na kinabibilangan ng good financial housekeeping, social protection at disaster preparedness. Dagdag sa mga bansang ito ay ang pag-abot ng kahit isa sa mga essential area na binubuo ng business friendliness and competitiveness, peace and order at environmental management. Kasama sa mga makakatanggap ng Seal of Good Local Governance na mga probinsya sa reyon ang Iloilo, Aklan at Capiz. Samantala sa mga lungsod, kikilalanin ang Iloilo at Rojas City. Sa mga bayan, paparangalan ang Banga, Batan, Buruanga, Ibahay, Kalibo, Malay at Tangalan sa Aklan, Bugasong, Culaces, San Jose de Buenavista at Tibalom sa Antique, Dumaraw at Mambusaw sa Capiz, at Tingawan, Yule, Mina, Lucena, Uton at Saraga sa lalawigan ng Iloilo. Mula sa Iloilo para sa Radio Vision, JP Hervas, Media ng Bayan. Maraming salamat, JP Hervas. At mula po sa Iloilo, punta tayo dyan sa Norte, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino. Leslie, good morning. Good morning. Narito po ang ating balita. Ipinasa nitong Lunes ng Sangguniang Palalawigan ng isang resolusyon na nagpapahintulot kay Governor Amado Espino III na pumasok at pumirma sa Memorandum of Agreement sa Philippine Veterans Affairs Office o PIVAO para sa pagpapatupad ng medical care, hospitalization at treatment programs ng mga veterano at kanilang dependents tungkol sa 10 pagamutan na pinapatakbo ng pamahalang palalawigan. Ayon kay Board Member Arcelico Rosario na siyang sponsor ng resolusyon, pinili ng PIVAO ang Pangasinan sa pamamagitan ng kanyang mga pinatatakbong ospital na magbibigay ng healthcare benefits sa lahat ng veterano. Ang programa isang paraan na pakikipag-ugnayan sa mga pangailangan ng mga veteranong Pilipino na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtanggol sa kalayaan ng bansa at demokrasya. Ang mga pagamutan na kikilalanin ng PIVAO ay ang Pangasinan Provincial Hospital, Western Pangasinan District Hospital sa Laminas City, Eastern Pangasinan District Hospital dito sa Tayug, Bayambang District Hospital, Lingayen District Hospital, Mga Terem District Hospital, Ordaneta District Hospital, Bulinaw Community Hospital, Asingan Community Hospital at Mapandan Community Hospital. Nabatid na ang requirement lamang sa agreement ay ang pagkakaroon ng Veterans Award para sa veterano at dependents na may ito. Ang gobernador ay pipirma kasama si retired Lieutenant General Ernesto Carolina na siyang administrator ng PIVAO. Yan po ang ating ulam para sa Radio Vision. Ito si Leslie Gemino, Media ng Bayan. Thank you. Si Leslie Gemino mula sa Radyo ng Bayan, Tayug, lalawigan ng Pangasinan. Radyo ng Bayan. Report. Puntahan naman po natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Desiree Zonyo para sa ating weather update today. Desiree? Yes, magandang umaga sa inyo dyan, Azarina, Sir Alan, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Pangkalahatang maliwalas na panahon ang iiral ngayong araw ng Miyerkules, pero posible pa rin yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa katimugang bahagi ng ating bansa. Umiiral po kasi itong ITCZ o yung Intertropical Conversion Zone. Marahil bago po sa inyong pandinig itong ating nabanggit na weather system, kaya ito paliwanag muna natin. Yung ITCZ po, ito po yung lugar kung saan nagsasalubong yung hangin na nagmumula sa magkaibang direksyon. Yan po yung Northern at Southern Hemisphere. Kapag yung mga yun po ay nagsasalubong, nakakabuo ng mga kaulapan at yun nga po yung nagdudulot ng mga pag-ulan. Ito pong ITCZ dominante yan, partikular na dito sa Mindanao ngayong araw, kaya naman asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa rehiyon nitong Caraga, pati na rin sa Davao hanggang sa may bahagi nitong Northern Mindanao. Ang natitirang bahagi naman nitong ating bansa, kabilang dyan ng Luzon, kasama itong Metro Manila, gayon din itong Visayas at ang nalalabing bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng pangkalahatang maaliwalas
maliwalas na panahon. Ibig sabihin, magpapakita si Haring Araw. Bahagyang maalinsangang panahon ang iiral pero posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Samantala, napansin niyo po ba yung mainit na panahon nitong mga nakalipas na araw? Alam niyo po bang kahapon, umabot dito sa mahigit 34 degrees Celsius ang naitala sa Cotabato. Sa Dipolog naman, 34 degrees Celsius yung nai-record. Sa Dagupan at sa Butuan, umabot po yan sa 33.7 degrees Celsius. Sa Davao naman, kahapon nakapagtala ng 33.5 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura. So, ayun po dito sa Pag-asa, inaasahang magpapatuloy pa itong mainit na panahon. Kaya naman stay hydrated sa ating mga kababayan. Sa mga nagtatanong naman, kailan ba iiral itong amihan? Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran, posible po itong maranasan sa Northern Luzon sa unang linggo ng Nobyembre. Pero sa Metro Manila, sa Desyembre pa po mararamdaman ang malamig na simoy na dala nito. At sa puntong ito, check natin yung inaasahang agos ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin ang Luzon. Ang Metro Manila makakaranas ng temperaturang nasa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, Alawag at Baguio, yan naman po ay maglalaro between 16 at posibleng umabot sa 34 degrees Celsius. Sa Visayas naman, sa ating mga taga-subaybay sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu, nakakaranas kayo ng temperaturang nasa 25 hanggang sa 33 degrees Celsius na agwat. At panghuli na lamang natin sa bahagi ng Mindanao, kakambal po ng mga pagula ng temperatura na abot sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Doon po yan sa Cagayan de Oro, Metro Davao at Zamboanga. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po si Desiree Jonyo, media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonyo. Mga kaibigan, meron tayong 54 minutes po makalipas ang alas 6 na umaga. Pangalawang sigwada ng ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Narito ang Tabuk Radyo ng Bayan kasama si Hazel Gupay. Magandang umaga, Hazel. Undag na bigat Pilipinas, nadapa at unti-unting bumabangon ang mahigit 15,000 pamilya na siniraan ni Bagyong Lawin ng tahanan at taniman sa 7 bayan at isang syudad ng Kalinga Province. Mahigit 500 bahay ang nasira at mahigit 14,000 ang partially damaged houses. Ang estimated cost of damages sa agrikultura ay mahigit 245 million pesos, mahigit 100 million pesos naman sa infrastructure. Sa ngayon, higit 3,000 pamilya ang nabigyan ng relief goods mula sa pamahalaan na dinala sa pamamagitan ng military chopper dahil hindi nararating ang ilang lugar dahil sa naputol na tulay at sirang kalsada. Sa ngayon, 50 MMDA personnel ang tumutulong ngayon dito sa Tabuk City para sa clearing at cleaning ng ilang pangunahing kalsada na natumbang poste ng kuryente. Ang initial needs ng mga affected families ay gamot at pagkain. Maging ang 255 feet na tower ng DZRK Radyo ng Bayan ay pinatumba ni Lawin at maraming salamat dahil hindi gaanong maapektuhan ang 16 ng staff and personnel ng DZRK Radyo ng Bayan Tabuk. Mula dito sa DZRK Radyo ng Bayan Tabuk City, Kalinga Province, Hazel Gupay, Media ng Bayan. Hazel Gupay. At mula sa Tabuk, punta tayo ng Radyo ng Bayan Palawan, Damian Lacasa Jr. Good morning! Yes, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Humigit kumulang sa 3,000 Child Development Children Daycare at Public Elementary students at mga magulang ang nakiisa sa second Global Hand Washing Day na ginanap kamakalawa dito sa Puerto Princesa City Coliseum. Tampok sa selebrasyon ng pagsasagawa ng hand washing with soap competition sa pagitan ng 10 cluster ng Child Development Service Center sa lungsod, kasama dito ang kanya-kanyang mga gawang hand washing facility. Napalalunan ng Yellow Cluster na binubuo ng mga barangay Bagong Silang, Mabuhay, Maningning, Masipag, Siksikan, Masikap, Model at Magkakaibigan ay 3 pwesto at tumanggap naman ng 5,000 pisong premyo ang Yellow Cluster at 8,500 piso na palalunan ng Red Cluster sa 2nd pwesto na binubuo ng Barangay Santa Monica, San Jose, San Manuel, Princesa, Tagboros at Tinigiban. Tumataginting na 10,000 piso naman ang premyo ng Pink Cluster na kampiyon sa kompetisyon. Ang Pink Cluster ay binubuo ng Barangay Bangkaw-Bangkaw, Bagong Pag-asa, Mandaragat at San Miguel. Ang Global Hand Washing Day ay tinataguyod ng
UNICEF o United Nations International Children's Emergency Fund, City Social Welfare and Development Office, City Office at lokal na grupo ng Council for the Protection of Children. Ito ay advokasya na maituro at maging habit ng mga bata ang paghugas ng kamay para maiwasan ang pananakit ng tiyan, trangkaso, bulati sa tiyan at nagpapababa naman ng timbang ng isang bata. Yan ating report para sa Radyo Basyon. Ako si Damian Lacasen Jr. mula sa DWRM, Radyo ng Bayan, Palawan, Media ng Bayan. Damian Lacasen Jr. mula sa Radyo ng Bayan, Palawan. Okay, tail of the tape na tayo. Attorney. Okay. Attorney. Yes, oo. Tail of the tape. Sige nga. Si Jesse Vargas is 5'10". Tapos si Pacquiao is 5'5 and a half. Tapos yung reach ni Jesse Vargas 71 inches. Kay Manny Pacquiao 67 inches. Tapos 27 years old si Jesse Vargas. 37 naman si Manny Pacquiao. Yun yung binabangkit nyo kanina na nanununtok na habang grade 4 si Manny Pacquiao. Yes. Iiyak pa lang at bagong panganak yung kanyang kalaban. Yes, ganun. Ganun ang agwat nung dalawang boksingero sa edad, tapos sa sukat nung kanilang tangkad, tsaka yung kanilang reach, haba. Si ano naman, attorney? Si Donaire at saka si Magdaleno. Oo, dito naman mas matangkad si Donaire. Si Donaire is around 5'5". Yung kalaban naman niya 5'4" lang. Tapos meron namang reach advantage si Donaire dito. Yung reach niya is 68 inches. Yung kalaban niya 66 inches lang. So, as far as yung sa sukat naman, mas matangkad at mas mahaba si Donaire. Although si Donaire is 33 years old, yung kalaban niya 24 years old lang. Ayan. So 9 years din ang agwat dito. Okay. So ano tayo, veteran, experience, and ang advantage ni Donaire at saka ni Manny Pacquiao is yung quality of opposition. Yung mga nakalaban nila mga legend of boxing na. No, pag tiningnan natin yung resume ni Donaire, nakalaban niya yung Fernando Montiel, yung mga Vic Darchinyan, yung mga former world champions na yon, ano? Okay. Tapos Manny Pacquiao naman, Oscar De La Hoya, at Floyd Mayweather at iba pa. Timothy Bradley. So, nabanggit mo nga, Sarina, yung si Timothy Bradley, siya lang yung common opponent ni Manny Pacquiao at ni Jesse Vargas. Okay. Si Timothy Bradley, tinalo niya si Jesse Vargas ng decision. Unanimous decision. Although muntik siyang ma-knockout sa round number 12. Okay. Oo, samantalang si Pacquiao, dun sa huling laban niya, tinalo naman niya si Bradley via unanimous decision. Magre-request talaga tayo ng part 2 with Attorney John Rex Tapdasan. Attorney Butch, one-liner, ano ang tatalakayin nyo mamaya sa susunod na programa sa Radyo ng Bayan? Gusto ko lang, Sir Alan, partner, Sarina, na pag-usapan yung tungkol dun sa babayaran sa mga manggagawa na magre-report sa November 1. Yan. Okay. Abangan nyo yan susunod dito po sa Radyo ng Bayan ang programang Hamon Bendijo. Bye-bye time. Yes, pero bago magpaalam, binabati po natin ang DYOG Radyo ng Bayan Calbayog ni Sir Bobby. Magandang umaga po sa inyo dyan. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At sa pangalan po ni Aljo Bendijo, ako naman si Alan Alianige, hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision. Mahirap ang